What's up mga kaming and welcome back sa ating channel. So for today's video, magre-review tayo ng ating 5G modem ni PLDT. So mga kaming, ito yung trending ngayon na 5G plus modem ni PLDT. So nirelease to sa online shopping September 2, 2024. So sa ngayon, nagkakaubusan nito at maraming sold out sa online store. Madalang siyang maging available. So sa mga PLDT store, mabibili nyo ito mga kaming. So kung gusto mo bumili sa online, lalagay ko yung link dyan sa description para makabili ka kung saan ko ito nabili. So ang price nga pala nito mga kaming ay 1,495. So sa Shopee, nabili ko lang siya ng 1,375. So naka-discount ako kasi may voucher. Ayan. Kung gusto mo din bumili at naka-discount, so nasa description yung link para makabili ka. So testingin natin siya ngayon at i-review natin siya. So bakit nga ba pinagkakaguluhan tong router na to or modem ni PLDT na to? So marami kasi siyang features na sobrang mura niya. So ngayon lang ako magkakaroon ng 5G modem. Ito yung naantay ko sa tagal ng taon. Ang 5G modem kasi mga kami, mahal siya kasi bago pa yung kanyang technology. So matagal na din kasi yung 5G sa Philippines. So yung mga area na 5G lang yung gamit nun. Siyempre may budget. So yung budget natin maliit lang. So ang mga 5G modem kasi mga kamay, nagkakahalaga yan ng 5,000 to 10,000 pesos. Yung kanyang 5G mga modem. Yan, open line na, tapos may admin access yung iba. So ito kasi mga kamay, kung alam nyo bakit magkakaguluhan to, mura siya mga kamay. Talagang 1,500 makakabili ka na nito. Kung sold out, so may mga reseller naman dyan nagbebenta. May 1,700, 1,800, 2,000, 2,500. Depende sa seller. So, yan. Bakit nga ba ito pinagkakaguluhan? So, bukod sa 5G na siya, yan, 5G modem, may only Wi-Fi, pwede mo i-on dito. So, ito nga palang modem na to, hindi paalala lang sa mga gusto mag-testing sa ibang network. Ang ano lang siya, nakalock lang siya sa smart. Pwede mong gamitin dito, smart SIM, TNT SIM, Sun na SIM. Ayan, basta may only internet. Yun yung mga pwede mong gamitin dito. Hindi siya open line. Ayan. So, kaya yung isang dahilan bakit siya nagkakaguluhan. Kung mapapansin nyo dito, Wi-Fi 6 ito mga kaming. Yan. Alam mo ba yung price ng Wi-Fi 6 router? Nasa 2,000 pataas. So ito 1.5 lang. May 5G ka na. May Wi-Fi 6 router. Capable ka pa. 5 GHz. Yan. Alam nyo ba yung Wi-Fi 6? So yung Wi-Fi 6, siya yung kahit sabay-sabay yung gumamit yung device, nakahandle niya na maayos yung connection compare na sa Wi-Fi 5 na madalas na gamit ng iba. So, yun yung mga maganda dito. Marami kasi itong kaya talagang nagkakaubusan ito. So, ngayon lang kasi ito dumating. In-order ko pa ito nung September 1 yata yun ng madaling araw. Mga 12 AM. Ayan. Nirelease. Ubus agad. At nakapitas tayo ng isa. So, maraming sinasabi. At buksan natin. So, ngayon, review lang natin siya. At papakita natin sa inyo kung gaano siya kabilis. So, ito nga pala ay 5G. Sa area ko ay 5G. So, kung area nyo ay 4G, hindi nyo magagamit yung 5G. So, mamaya, i-explain natin. So,
Maano na rin siya. Diba? Ito yung ano, kasama sa box niya. So, meron siyang manual dito. Yung warranty card. Yan. At yung kanyang sticker. Yan, 4. Pwede mo siya idikit sa box, pwede din sa modem. So, ito yung kanyang manual kung paano siya gamitin. Quick guide. Start quick guide niya. So, ito na yung modem niya. Yan, maliit lang siya. Halos kasi laki ng ano. Ilang inch, ano ba? Sukatin natin. Ayan. Ito na mga kaming, so, sukatin natin. Maliit lang siya. Natin ilang inches siya. Nasa 7.2 inches, mga ganun. Halos 7 inches lang. Yung kanyang taas. Tapos yung kanyang lapad. Ayan, 3.5 inches. Ayan, para makikita nyo sa video. Ayan yung laki niya. Liit lang. Ayan, tapos scroll lang naman siya. Ayan lang siya kanina. Ayan. So, sa ano niya, may modem tapos may SIM. Ito yung SIM. Kasama sa box. Smart home wifi. Smart bro. 5G SIM na siya. Ayan. So, hindi siya nakalagay. Hindi siya nakalagay. Nakalagay na siya dun. Wala na siya dito. Yung nakalagay na yata dito. Ayan, nandito na. Ayan, nandito na siya. Okay. Ayan, nilagay ang SIM card. So, tapos ito, mayroon din siya kasama. Okay, ano ba ito? LAN cable. Ayan, ito yung box niya. Ayan, LAN cable. 1.5 meters siya. Tapos yung kanya power supply. Na color white din. Ayan. So, yung ampere niya ay 2 ampere, 12 volts, 2 ampere. Kasi ito yung itsura. Ayan, parang sarili na charger. Mabigat. Ayan, mataas si ampere. So, the rest wala na. Wala na naman niya. Okay, tabi ko lang muna. So, ito na yung mga laman-laman ng loob niya. Ayan. UTP cable na Cat 5e. Ayan. Nataka ako bakit Cat 5e pero 5G siya. Mababa kasi yung Cat 5e na ito. Dapat Cat 6. So, ito yung power niya. Testing natin siya. Ayan mga kaming. So, ito yung kanyang router. May signal indicator tayo dito. May 5G indicator, LED light indicator, 4G, 5G, tsaka yung kanyang status. So, sa likod naman, meron siyang isang LAN port. So, meron din siyang isang telephone port sa power input. Isa. Tapos yung kanyang WPS. So, sa ilalim naman, nandito yung kanyang nano SIM card slot. Ayan. Ito, tatanggalin nyo lang. Pagka binili nyo, nakakabit na yung SIM card. Ayan yung nakalagay. Diyan siya nakalagay. Ayan. So, nandito din yung reset button niya. Ayan, ako lang nakikita. Sobrang liwanag yata. Ayan, nakita nyo. Ito lang. Ayan. Para makita. Ayan, reset button. SIM card slot. Tapos yung kanyang IMEI nandito din. Ayan na. So, ito yung model ng unit natin. So, meron kasi itong dalawang model. Ang nasa ating model ay ito, yung H153-831. 381. Ayan yung model na, ito yung unang labas. Yung unang nirelease. Meron pa kasing isa eh. 8382 ata yung model na isa. Yung isang model naman, dalawa daw yung LAN port. Ayan, ganito. Ito, isa lang. So, ito yung Wi-Fi name niya, tsaka yung IP address niya, yung login IP. 192.168.1.1. So, ang input power niya ay 12 volts, 2 ampere. Yan, NTC approved na siya ng ano. So, yun lang, yung kanyang ano. Okay mga kaming, na-setup ko na siya. So, nag-register ako sa Smart App. So, dapat makakonect ka sa kanya. Mag-register ka para pumasok dito. So, ito na yung dashboard. So, ito na yung unit. Yan. So, may mga indicator naman dito. Yan, makikita nyo. Wait lang. Para makita nyo masyadong. Kita ba? Ayan o. Yung 5G, 4G, tsaka status. Ayan. So, yan yung ano. Kung capable yung 5G sa inyo, may ilaw yung 5G. Kung 4G, yan. Kung ano yung signal na nasasagap nyo.
So, sa atin, meron siyang 5G. Okay? So, testing lang natin siya. Wala tayong ibang ginalaw dyan. Ito yung kanyang Wi-Fi, and SSID. Nakakonect tayo sa 5 GHz. Kasi nga, 5G siya. Para ma-reach natin yung maximum na makukuha natin na speed. So, mag-i-speed test tayo. Ngayon. Ayan. Nakakonect tayo sa kanya. So, testing natin kung ilan yung nakukuha natin speed. Dito sa, to. Okay. So, gamit tayo sa speed test. Ayan. Meron siyang, 2 ms, 16 ms, saka 2 heater niya. Bagal ah. Nasa 4 Mbps lang. Okay. Subukan ulit natin. Nakakonect tayo sa ayan, 5G niya. Test natin. Ulit. Oh, naka 4 Mbps pa rin. Ayan lang. Wait lang. Tingnan na natin. Ayan, nakakonect tayo. Pasig. Siguro to mga. Ayan. Bilhin natin. Tingnan natin. Ganun pa rin. Bakit gano'n? Subukan natin siyang i-restart. Tayo. Buti natin. Ayan. Nugot natin. Tingnan natin kung magbabago yung speed. Kasi i-play natin siya. So, ito mga kamay. Connect tayo sa 5 GHz ulit. After natin ma-restart. Hindi ko lang bakit ganun lang yung speed. Wala naman nangyari. Back natin. Then, do testing ulit. Tingnan ko lang speed yung ako. Ayun, tumaas na. Kailangan lang pala i-restart. So, pumapalo siya ng 300. Ayan. Ayan yung kanyang signal 340. Hindi na masama. Kanina ay 4 Mbps lang. Siguro siya. Naka-auto lang kasi hindi pa yung naka-band locking. So, yun lang yung i-review muna natin ngayon. So, ito nga palang modem na to. Ay may band locking yan. Sa 4G and 5G. Na band. Kaya maganda yung modem na to. So, ito ay wala pang change IMEI yan. Hindi mo siya masi-change IMEI. So, yun yung speed So, yung una. Ayan. Saan pa makikita yun? Ay, yung una kasi, medyo 4 Mbps. Yan, okay na siya. 5 ms. Testing ulit natin. Ayan, medyo tumaas yung ping. At bumaba ng konti. Ayan, nasa 200 to 300. Siguro maximum niya, 300 siguro. Ganun, something. Ayan, di naman sama. So, pag na-modify pa to, ay siguro lalakas pa yung modify natin yung antenna. So, abangan yung video natin about sa modifying ng antenna nito. Ayan, kung paano yung ilang ports ba ng antenna yung pwede dito. So, may nakikita ako sa Facebook na 4 hanggang 6 or marami pa. Depende siguro sa modification na gagawin. So, yan yung kanyang speed 217 Mbps. Yung upload niya, 21 Mbps. So, mababa. Hindi siya katulad sa fiber na same upload ng download saka upload. Yun lang yung disadvantage pag wireless. Pero not bad na yung mga kaming. Sa halagang 1,495, meron ka ng 5G modem. Ayun yung speed nyo. Hindi ka natalo dyan. Sulit na yan. Sobrang ganda. So, try tayo sa pass.com. Siguro na lang. Sa browser na lang. Ayan. Tingnan ko lang yung speed. So, ayan yung speed Ayan. 290, 300 Mbps. Ayan. Nung una lang ay siguro nag-4G siya. Nag-auto siya Naka-auto lang kasi yun Kaya nagiging 4 Mbps siya. Pero maganda ito mga kaming sa mga 5G areas. Ayan. Bukod pa doon mga kaming, maganda din ito sa 4G areas. So, alam nyo kung bakit. Kasi meron siyang band locking. Tapos meron pa siyang CA or carrier aggregation. Pwede mo pagsamahin yung mga band. Like yung band na 1, 3, 28, 41. Ayan. Pero magkakaiba yun May ilan lang na pwedeng pagsamahin. FDD tsaka TDD ba? LTE. Yan. Sa 5G, hindi ko pa wala akong masyado idea sa ganito. So, sa video natin, bang nyo yung ating mga ito yung pinakakahintay ko sa
sa mga 5G modem, yung ganitong kamura. So, inisip ko na dati, may lalabas talagang 5G na mura. So, ito na yun, yung time na yun, na halagang 1.5, meron ko ng 5G. So, hindi kasi natin afford yung 5G na modem or router. Mahal. Hindi natin kaya. Medyo pricey. So, ito, ma-experience mo na, kagaya ko. So, pagpasensyahan nyo na, hindi tayo naka-experience ng 5G. Ngayon lang. So, salamat sa inyo, sa panonood nyo at support sa channel natin. Ayan. So, mga kaming, testing din natin siya sa ating PC. So, check natin yung kanyang network. So, punta tayo dito sa setting. Check natin yung ano niya. Ito siya. Ayan. Ito. Check natin, test status. Ayan. 1 Gbps siya. Ayan. Nakita ba? Ayan. Gigabit yung LAN port. Yung gamit natin cable yung ano. Yung kasama niya sa box. Ayan. So, testing natin yung speed test na. Ayan. Speed test tayo. Ayan, lapit ko lang para makita nyo. Ayan natin. Ayan. Speed test natin, bro. Walang ano to, configuration. Auto lang yan. Ayan. Kita nyo ba? Ayan. Nasa ano siya, 360. Ayan, 300 Mbps pa rin. Pero bumaba yung ping. So, nakarekta kasi siya. Ayan. Ayan yung upload. So, ngayon, ang oras ngayon ay 10:14 AM. Kagabi yun, tinest ko siya ay alas gabi na yun. Daling araw na. Mag-aalas 12. So, yun yung kanyang speed. So, sa pass.com naman. Testing naman tayo dito. Ayan. Maabot siya ng 380, 390, 400. Ayan. Ayan, for ano po? 4 plus. Ayan. Yung MS niya ay 16. Yung upload niya ay mababa lang. Ayan, hindi kata nakikita. Ayan, yung upload. Nasa 10 Mbps. Kaming, ito, hindi ko naman to kailangan talaga. Ayan, mapapabili ka talaga kasi sobrang mura mga kaming. Kahit meron ka na internet. So, meron din naman ako internet. Ito, papakita ko sa inyo. Ayan, nanonood sa channel ko, madalas. Naka-converge ako mga kaming. Meron akong plan na 300 Mbps. So, connect tayo. Dito na siguro. Ayan. Ipakita natin. O, dito. Ayan, converge ng ano. Ayan. Ayan yung internet ko. Converge. So, itong backup ko lang to. Ito, PLDT na to. Or pwede ko siyang gawing router lang. Ano lang, kumbaga wifi lang. Kasi meron naman ako internet. Habol ko dito, marami din. Daming features nito. So, sa susunod na video naman siguro yung iba. Habol ko din dito yan. Share ko na lang din siguro Wi-Fi 6. Ayan. Talaga naman. Next, may experience mo yung Wi-Fi 6 sa device na to. At sulit na yan mga kami sa price niya. So, kapag bumili pala kayo nito, tabi yung resibo at yung resibo ko. Ayan. Baliktad. Ayan. Tabi yung resibo. Kasi magagamit nyo yan for unlocking. Ma-unlock. After 2 years, pwede siyang ma-unlock kapag kapag in-unlock niyo pwede dito mismo. O binigay nila yung parang code. Ganun. Ma-unlock mo na siya. Pwede na siyang ma-open line siguro. Yung ganun. Parang ganun yung pagkakaintindi ko sa mga nababasa ko. Ganun. So, abangan yung modification natin dito. So, yun lang muna. Tinesting lang natin. Okay. So, lalagyan ko yan ng antenna. Tapos, lalagyan ko ng fan. So, may fan na daw yun dito. Dito. Lalagyan ko pa yan. Para maganda yung cooling system. So, hanggang dito na lang siguro yung ating video. Hindi ko na pahabain. So, salamat sa inyong panonood. At kung bago ka pa lang pala sa channel ko at gusto mo yung video, like mo and subscribe ka na din. And ring mo yung notification bell dyan. At para ma-update kapag nag-upload ako ng video about sa update natin dito. I-modify natin. So, ngayon kasi gabi na. Magta 12 PM na. O 12 AM na. Medyo nahantok na tayo. So, ganito na lang. At thank you ulit sa inyong panonood at sa suporta. Ingat tayo mga kaming and God bless po sa inyo. Thank you for watching and bye-bye.